Yan, start na po tayo. Amazing Life. And pwede ko po bang malaman kung sino po dito yung mga guest? Yung mga first time po akong maririnig, first time ako nakita ngayon. Yan, paki-type 7 po kung guest po kayo or paki-shoutout po yung inyong guest para ma-recognize po natin sila, ma-shoutout po natin sila. Yan, sino yung mga may guest dito? Ayan, si iPhone, guest daw siya. Irish guest. Si Ira. Sino pa po yung mga guest dito? Nalimutan ko mag-akit ng tubig ah. Ching, Novio, Bacolod City. Siguro guest to ni Tita Flor de Lisa. Yan, apat ang guest ko. Hello sa inyo. Thank you sa time. Yung Opo, akin po. Yan, 7, Paco, Manila. Si Joe Letada. Yan, si Joanne, guest ni Mary. And amazing life, everyone. I pray that anything na maririnig po ninyo tonight, maaring or possible, ito po yung pwedeng pinagpa-pray po ninyo matagal na. And I pray that maging blessing po ako sa inyo ngayong gabi po na ito. Ayan. Start na po ako. Welcome po sa ating boss, yung ating business opportunity and success seminar. So by the way, my name is Maricar Balmeo. They call me Fairy Mom. So bakit fairy? Kasi bata pa lang ako, naniniwala na ako sa fairies. Sa fairy tale, naniniwala na ako na kapag gumawa ka ng mabuti, merong isang fairy godmother na biglang lilitaw at ibibigay yung mga heart's desire mo. Na ibibigay yung mga nararapat para sa'yo. Kaya nung bata ako, pinilit kong maging mabait. Pinilit kong maging mabait kasi, naniniwala ako pag mabait ka, merong mga darating na magagandang bagay. Ayun, well, walang dumating na fairy ma'am sa akin. So, ang ginawa ko, sabi ko, ako na lang magiging fairy ma'am. Gusto ko na 'pag merong gumagawa ng mabuti, merong nagsisipag, ako yung magiging fairy godmother niya. So, si fairy godmother po, hindi po siya pumapabor sa mga masasama, sa mga tamad. Ayan, kaya alam niyo na, kailangan magsipag po tayo tsaka maging mabuti po tayong tao. Yan, tama po ba? Ako po ma'am, from Coach Joy D. Sino si Joy D? Si Joy Domingo, no? Ayan, thank you. So, eto po ako way back 2010. Yan, eto po yung background ko, broken family. Hindi ko na-meet po yung father ko. Kasi buntis yung mother ko, naghiwalay sila, boyfriend niya yung tatay ko. Hindi niya alam na buntis siya. Pinahanap ko nga sa sa Maasin, Leyte. Tapos lumaki kaming gutom. Ilang araw kaming hindi kumain, 3 days in a row. Sa sobrang gutom, parang yun yung nag-snap sa akin. Parang yun yung naging pinakamalaking malaking realization sa buhay na kailangan pala masipag ka, kailangan pala may trabaho ka, kailangan pala may pera ka para hindi ka magutom. Hindi pala pwedeng ka lang tambay-tambay. So, ginol ko talaga na kailangan paglaki ko, magsisipag ako. Lumaki ako insecure. Bakit ako insecure na lumaki? Kasi walang family, walang bagong damit, walang baon, walang kinakain. And ang feeling ko napakababa ko, napakaliit kong tao. Kaya masyado akong kimi, hindi ako mahilig makipag-usap sa mga tao kasi feeling ko hindi ako belong. Feeling ko ano lang ako parang nakakahiyang dumikit sa kanila, sino ba ako? Kaya minsan naiintindihan ko yung ibang tao 'pag didikit sa'kin na kaya naman coach tatabi ako kasi bakit parehas lang tayong tao. So, huwag kayong mahiya, huwag kayong maging kagaya ko dati na dahil sa estado ng buhay naging maliit yung tingin ko sa sarili ko, hindi po. Pantay-pantay lang tayo. Yan sabi ni Mary, shout out po sa aking guest si Miss Joanne. Thank you for attending. Shout out kay Ate Jo Letada at kay Xiaomi 24. Ayan, eto po ako nung bata. Ayan ako ng high school and 2 years old, 2010 and 2010. Ayan, nabaon din po ako sa utang kasi sabi ko nga 'di ba, gusto ko na magsipag kasi gusto ko maging independent. So maaga pa ako nag-asawa, 16 years old nag-asawa na ako. Oh, ganda charis. Nag-asawa na ako, kakahanap ko ng aking knight in shining armor. Sabi ko kailangan merong mag-ahon sa akin sa kahirapan. Kailangan merong 'tong ganda kong 'to pang Disney princess, charis, charis lang po, gusto kong maging housewife, gusto kong magsilbi lang dun sa asawa ko, gusto kong bumuo ng pamilyang tahimik. Pero it doesn't turn out that way. Yung mala Disney, fairy tale na buhay na pinapangarap ko, hindi po siya nangyari. Ano po, kabaliktaran.
Hindi naman po sobrang ano, pero gano'n na parang gano'n na rin kabaliktaran, naging battered wife po ako, ang asawa ko po is babaero, sana 'wag naman niya mapanood yung reply ko 'no, babaero, 'yan, nananakit, at marami pa pong iba, emotionally and physically battered po ako. And ang pinakamahirap pong part kasi nun, since wala nga akong ano, pinag-aralan na mataas, high school graduate lang ako. So, very dependent po ako sa kanya, pero pinilit ko pa rin na maging independent. Nagtitinda po ako ng barbecue, nagtitinda ako ng ulam sa mga building, sa mga call center agents, dala-dala ko po kanin, ulam, mabigat. Pinagtatabuyan po kami ng mga guards, pero ano, I still keep fighting kasi gusto kong magkaroon na may marating po yung buhay ko. Ano ba 'yan, nagbe-break ako? Signal po yung signal, hindi po ako yun. And then, so sobrang daming mga pinasukan ko na gusto kong magnegosyo, maliit, malaki, ginawa ko po 'yan. Nakapag-abroad din po ako, pero wala ring nangyari. And nakapag-put up ako ng mga negosyo na mula sa maliit, medyo maliit na kapital hanggang medyo malaki. From 50,000 up to 750,000 yung naging kapital ko, nagkaroon ako ng catering business. Lahat po yun nalugi, lahat po yun, napagod lang ako, nagkaroon ako ng sakit at nagkautang-utang ako. So, can you imagine, naglabas ka ng malaking pera, sobrang pagod mo na, kasi madaling araw nandun ka na nagluluto, naghihiwa, naghuhugas ng mga plato, nagse-serve sa mga customers, at the end of the day, may utang ka pa. Nabaon ako sa utang, nagkapatong-patong yung mga bills ko, yung utang ko, yung mga interest nagpatong-patong. So, ang hirap. Na-frustrate po ako talaga and na-depress ako ng todo-todo. Pero sabi nga, mahal ko yung sarili ko. Sabi ko, ayoko naman na, iisa lang yung pangalan ko, ayoko namang masira, ayoko makulong ng dahil sa utang. So, gumawa ako ng paraan, lumaban ako sa buhay. Sabi nga 'di ba, ano, kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon sa mga sitwasyon natin sa buhay, nabaon ka sa utang, may asawa kang ano, kagaya ng asawa ko. Huwag kang mag-alala, lahat 'yan merong purpose. Minsan nga lang medyo matagal kasi tayo rin minsan yung may kasalanan, kasi tayo rin yung nagpapatagal. Nagiging prisoner tayo ng sarili nating emosyon, ng sarili nating mga desisyon na mga mali, kahit mali na minsan, pinapanindigan pa natin. So sabi ko nga, ayan, life goes on. Kailangan lang nating maniwala lagi sa Diyos. Kailan ba natin siya naaalala? Si Lord. Kapag masaya ka ba, naalala mo siya? Kapagka ikaw ba ay nasa peak ng iyong career, naalala mo ba siya? Mostly, naalala natin siya kailan? Kapag tayo ay nasa bingit ng panganib, kapag tayo ay sobrang problemado, kapag tayo ay may sakit, dun natin siya naalala. Tama po ba ako or hindi? Paki-type po tama kung naniniwala kayo sa sinasabi ko or hindi kung hindi ka gano'n. Ayan, shoutout daw sa guest, si Myra Idame. Yan, tama po, 'di ba? So, we are very unfair to God kasi dun lang natin siya lagi naalala, pero, all in fair, kahit naman ganun yung naging buhay ko, sobrang daming mga negative, parang walang magandang nangyari, still napaka-positive ko pa rin na tao. Kasi everyday nagte-thank you pa rin ako, nagpapasalamat ako na buhay ako, nagpapasalamat ako na nakakaranas pa rin ako ng ginhawa, ng maski papaano nakapag-aral, nakakakain. But, hindi kasi sapat siya, eh. Dati nakuntento na lang ako na maging housewife, magluto, maglaba, mamalansya, maglinis ng bahay, kasi gusto ko talaga simpleng buhay. Pero 'pag ikaw pala naniwala ka sa simpleng buhay, magiging prisoner ka na niyan. Nawawalan ka ng kalayaan, nawawalan ka ng sarili mong identity, nawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo kasi sobrang dependent ka. I don't know if you're going to agree with me or not, pero yung dating gustong-gusto ko, ngayon ayoko na siya. Kasi gusto ko yung ako ngayon na independent, yung ako ngayon na kaya kong kumain, kaya kong bilhin yung gusto kong bilhin without, asking for permission sa kahit kaninong tao. Gusto niyo rin po ba ng gano'n? Meron kang laya na makapamasyal kung saan mo gusto, meron kang laya na bilhin yung mga gusto mong bilhin, kainin, suotin. Gusto niyo rin po ba yung gano'n? Kung gusto po ninyo, please type 7. Right. Hindi ko naman po sinasabing magrebelde kayo sa mga asawa po ninyo, sa inyong mga partner. Siyempre 'pag asawa po 'yan, irespeto po natin. Dapat po yung marriage po is maging sacred, yung relationship po, boyfriend, girlfriend, may respetuhan po 'yan. Hindi po dapat nagdadamutan, hindi po dapat nagtataguan. Pero importante po na parehas kayo, meron kayong income.
Para parehas po kayo, dalawa kayo nagtutulungan. Parehas kayo na ang hinihiling niyo po sa isa't isa is magkaroon po kayo ng sariling identity, magkaroon kayo ng growth kahit hindi kayo magkasama. Kasi mas nagiging effective po yung partnership kapagka gano'n po, na hindi niyo po kailangan na nagsisilipan. Hindi niyo po kailangan na magmakaawa kapag kailangan niyo po ng pera para po sa pamilya ninyo, okey? So we have ano, you have purpose bakit po kayo nandito ngayon. So eto ako, 'yan 2010 'yan yung itsura ko. Eto na po yung itsura ko ngayon, 'to na yung present. So magfi-51 years old na po ako this November. So akala ng iba, ano po ako, mayaman talaga, hindi po, promise. Hindi po ako hindi po ako pinanganak na mayaman, as in sobrang hirap. Kaya nga po yung kamay ko pangit, Naglalagyan na lang ako ng mga extension na mga nails para gumanda lang siyang tignan. Pero sabi nga 'di ba, hindi po importante kung saan ka nanggaling, ang importante saan ka papunta, tama? So, dun po sa pagpupursige ko na makaahon po sa hirap, makaahon po dun sa mga utang ko, na ayoko pong makagambala, maging pabigat sa ibang tao. All worth it. Lahat po ng mga pinaghirapan ko, ilang taon man 'yan, 45 years old ako nung na-achieve ko po 'to, 40 years old ako napasok ako sa ganitong community, relentlessly. Walang araw po na hindi hindi ko siya ginawa, hindi ko inisip, hindi ko po inintindi yung mga grupo ko. Eto po yung naging resulta. Mga sasakyan, nabilhan ko pati asawa ko ng Raptor, 'yan mga properties, bahay, pati po yung anak ko napamanahan ko 2 bahay, and even po yung employee ko na 2, nabilhan po natin ng bahay, nabiyayaan po natin sila ng bahay kasi sabi ko nga, a blessing is not a blessing unless shared. Puwede kang magkaroon ng pinakamamahaling bagay, pinakamagandang bahay, pinakamaraming pera ikaw sa buong mundo, pero 'pag hindi mo 'yan shinare, parang hindi rin siya masaya. So, wala na pong ibang pinakamasayang bagay na nangyari sa buhay ko other than nung nagbigay po ako ng blessing sa ibang tao, especially dun sa mga tao na nakasama ko nung time na halos hindi kami natutulog para magtrabaho lang. So, yan po yung bahay nila, fully furnished and kumpleto po yan sa gamit, yan. Ngayon po, gusto ko pong ipakita sa inyo papaano po yung community namin puwedeng makatulong sa inyo na ma-accomplish po yung mga bagay na inaakala po ninyo na imposible. Ayan, interested po ba kayo na puwedeng mangyari sa inyo from rags to riches yung nangyari sa'kin, na dati walang kinakain, tapos ngayon kaya kong bumili ng kotse, kaya kong bumili ng bahay, kaya kong bumili ng mga damit ng hindi ko tinitignan yung tag. Gusto niyo rin po ba mangyari sa inyo yun? It can happen to you. Kung nangyari po sa ibang tao, puwede po mangyari sa inyo, right? So, pero siyempre ano ano ba tayo, ano ba yung mindset sa'tin ng magulang natin, yung mag-ano, mag-aral mabuti para makahanap po ng magandang trabaho, 'di ba? Kung ang trabaho mo naman is OFW ka, sabihin nating sumisweldo ka ng 30K, ito yung mga first time na mga nag-OFW. Kasi nung nag-OFW ako, ang sahod ko is only 20K lang, 20K lang, kailan pa yun, 1998 pa yun, kopong-kopong pa. So, sabihin natin 30K, pero siyempre 'pag nagpadala ka sa pamilya mo, lalo 'pag first timer, hindi pa marunong 'yan mag-ano, mag-compute-compute. Naisip lang niya, "Ay kailangan kong padala 'to kila mama, kila papa kasi kawawa naman sila walang kinakain do'n, walang bigas." So, puwede ba 'yun sa isang araw ang pagkain ng pamilya mo, sasapat kaya yung ₱500 a day? Umaga, tanghali, gabi? Kung sa probinsya puwede pa 'yun. Kasi ang bibili na lang nila sa probinsya is ano na lang, bigas, karne. Medyo puwede pa, 'di ba? Pero kung tutuusin, kulang talaga yung ₱500 a day. So, kung ₱500 a day ang budget mo for your family, so sa isang buwan magkano siya? 500 times 30 is 15,000 ba, tama? Yung ibang expenses pa. Yung mga bayad sa bahay, bayad sa mga load mo, 'di ba marami kang mga expenses, yung mga kolerete mo sa mukha. Sabihin nating nakakapag-save ng 5,000 a month. So, imagine kung meron kang pangarap na bahay na 2,000,000, bago mo pala ma-achieve 'yan, kailangan mo muna mag-ipon for the next 4,000 months or 34 years. So, compute niyo po, kung ilang taon ka na ngayon bago ka magkaroon ng bahay at 5,000 lang yung sine-save mo, 34 years bago ka magkaroon ng 2,000,000. Yan, kung 2,000,000 pa rin yung presyo ng bahay, 'di ba ang hirap isipin?
Although meron naman ngayon mga tinatawag na mga pag-ibig, okay, pero siyempre alam ko na yung mindset ng mga tao, na takot sa utang, na paano kung di ko 'to mabayaran, papaano kung biglang hilahin. Kaya normally ang mga Pilipino ang ginagawa nagse-save muna kasi gusto nilang sigurado daw. Gusto nila on the spot cash, ayaw nila ng utang. I don't know if you agree with me or not, pero mostly gano'n po yung gusto nila. Kung yun pala yung sahod mo, napaka-imposibleng makukuha mo yung pangarap mo. Ngayon, ano ba yung puwedeng maging way para makuha mo yung mga pangarap mo? Yung simpleng pangarap mo na bahay, yan puwede kang mag-business pero kalimutan mo yung franchise. Lalo na kung gano'n lang yung sahod mo, kahit nga 100K yung sahod mo every month, imposibleng makapag-franchise ka kasi napakahirap po. Kung magfa-franchise ka man ng halimbawa, potato corner, ang pinakamaliit na kiosk ng potato corner is around 250,000 yung maliit na kiosk lang niya, up to 1,000,000. And then hindi pa po kasama dun yung ano, yung inventory. Hindi pa kasama dun yung mga papers, yung mga documents, yung mga legalities. Tapos yung puwesto mo pa, ang mahal po ng rent ng puwesto sa mga malls. So maghahanda ka ng 30K a day. So kung ordinary employee ka, medyo mahirap pasukin po yung franchising. Kahit po yung mga franchising po ng mga MLM, sabi ko po sa inyo mahirap po, hindi po gano'n. Siyempre papakita po nilang madali, papakita po nilang easy, ano po siya plug and play, pero kailangan meron ka pa ring malaking buffer. Meron kang malaking kapital, kailangan mo 'yun. Kasi hindi naman 'yan agad kikita. So magkano ba yung dapat na buffer mo? Siguro kung ang franchise mo is like potato corner, dapat meron kang at least kalahating milyon. 'Yan, puwedeng tumagal ka ng 1 year siguro. Kasi kung 1 year, yung 30,000 na rent, times 1 year magkano yun? 360,000. So kulang pala, sorry kulang. At least 700,000 puwede mo ng pang-buffer. Maipangro-roll mo yun for ano, for 1 year. So hindi pa natin alam kung kikita pa rin siya or hindi. So bakit mahal na magpa-franchise? Kasi ang binabayaran mo diyan, yung sistema nila. Puwede ka rin magkaroon ng small business, pero again, hindi ka pa rin sigurado kung kikita. Kasi yung sistema po yung babayaran. Walang sistema po kapagka small business kasi ikaw yan, parang ano ka niyan, one man band, solo mo siya. Bahala ka, parang bahala na si Lord kung anong mangyayari dito, ima-market mo pa rin yan. Hindi yan itatayo mo lang tapos pupuntahan na ng tao, magma-market ka pa rin. Hindi po akala mo 'pag tinayo mo yung coffee shop mo dadagsain ka ng tao, hindi. Magma-market ka pa rin at hindi mo alam kung ano yung puwedeng mangyari. So, kung ang hirap pala mag-business, ang hirap maging empleyado, paano na yung mga pangarap mo, yung masayang pamilya, yung negosyo, yung bahay at lupa, yung ipon, yung travel, yung sasakyan. So, ekis na yan. Mag-a-adjust ka na lang para sa pangarap mo. Yung pangarap mo na travel, yung pangarap mo na bahay, wag na lang. Okay lang yan, dito na lang tayo kay mama. At least sama-sama, one big happy family. Wag na tayong bumili ng sasakyan, gastos lang 'yan. Mataas ang maintenance, tapos mahal ang gas, ang hirap mag-park, tapos 'pag nakabangga ka, liability mo pa. Ano na 'yan, wag tayong magsasakyan, 'di ba? Binibigyan mo na lang ng reason kung bakit mo hindi kailangan yung mga pangarap mo. Nagju-justify ka na lang, ikaw na yung nag-a-adjust. 'Yan, well, with MCOR, lahat ng 'yan posible. Hindi mo kailangan na maging empleyado, hindi mo kailangan na magkaroon ng malaking kapital para po makuha mo yung pangarap mo. Yung pangarap na pinapangarap mo, hindi mo kailangang mag-adjust kasi sa MCOR, abot kamay po siya. 'Yan, sino po rito yung gustong maging abot kamay yung pangarap nila? Type 1, kung gusto ninyong magkaroon ng realidad, gusto niyo magkaroon ng linaw yung pangarap ninyo. 'Yan, paki-type 1 po. Malinaw ba yung boses ko? Alright. So welcome po sa MCOR. Ito po yung aming community na tumutulong sa maraming tao para abutin po yung pangarap nila at para maramdaman po na na belong ka. Na ano man yung estado mo sa buhay, dito po tanggap ka. No judgment. Yan, pakitype po, no judgment. Janitor ka man, magwawalis ka man. Ano ba yung tawag doon sa mga magwawalis sa kalsada? Tupad ba yun? Tupad? Tama ba ako? Yan, nakita ko yun, sa Facebook. Sabay tayong tutuparin ang pangarap natin. So, parehas silang mag-asawa naging tupad. No judgment yan, tupad at akap. Si MCOR po is 10 years na. Ito po yung aming chairman, president and CEO na ang tagline po is Amazing Life. Siya po ay napaka-generous, napakabait, napaka-humble, sobra.
Puwede po ako makipagpustahan sa inyo kasi 'pag na-meet niyo po siya, mararamdaman niyo po talaga na sobrang humble niya at sobrang generous. Why? Kasi naranasan ko na po yung generosity niya, eh, na kahit hindi ko naman po deserve, binibigay niya. Kasi 'pag nakita po niyang masipag ka, masikap ka, and you are very focused sa ginagawa mo, kusa ka na lang niyang ipapatawag over lunch. Ayun, mapapansin ka niya. Kaya kung masipag ka, magpapansin po kayo. I dare you po. Kung masipag ka, sipagan niyo po dito. Galingan niyo kasi may pupuntahan pong mabuti. Lahat po ng pangarap ninyo, eto po si chairman yata ang fairy ma'am talaga, eh. Siya po yung fairy dad, eh. Kasi siya po talaga yung nagbibigay ng katuparan sa pangarap po ng mga MCORians. Yan, sipagan po ninyo kasi hinding-hindi kayo magsisisi. Ang mission lang naman po ni MCOR at Vision is makatulong po sa maraming-maraming tao, maraming mga pamilya na umangat po yung pamumuhay, gumaling po yung mga sakit, maging healthy, at mag-improve po yung buhay. Ang amin pong main office is located at Pasig City, Pasig Boulevard. Yan po siya. And lahat po ng mga products po natin is meron pong mga legalities. Yan, fully documented po yan. And we also have partner doctor which is Dr. Amelia Ubusan from St. Luke's BGC. Consultant po siya doon. Siya po ay internist and cardiologist. Espesyalista po siya. Hindi po siya herbalist, hindi po siya natural practitioner. Siya po ay isang espesyalista. Alam naman po natin kung gaano po kamahal ang magpakonsulta sa isang espesyalista. I know that. Ang asawa ko po nagpakonsulta po sa cardiologist. Ang bayad po, sumisilip-silip lang sa kanya, 48,000. So, parang ilang beses lang sumilip sa kanya yung doktor na yun, parang 7 days. Yun na po yung binayad. Pinag-inhale, exhale lang po siya. 48,000, ganun po kumalang bayad po sa mga espesyalista. Wherein, kapag kayo po ay naging part po ng MCOR community, libre po ang consultation with Doktora Amelia Ubusan. Every Tuesday, kahit every Tuesday, magpakita ka sa kanya. Gusto mo siyang maging friends, maging amiga. Gusto mo magpa-consult sa kanya every Tuesday, pwede po. Libreng-libre. Yan, sabihin niyo lang po sa nag-invite sa inyo, gusto kong magpa-consult kay Dr. Amelia Ubusan every Tuesday para masulit naman yung aking membership. So, panalong-panalo ka na, 'di ba? Ang laki ng ano mo diyan, laki ng pakinabang or benefits mo with MCOR. And we also have MCOR Foundation na tumutulong po at sumusuporta sa mga certain mga groups of people, yung mga indigenous, yung mga less fortunate nating mga kababayan. Nagbibigay po sila ng mga free health analysis, free health assessments, and mga libreng mga gamot, 'yan. And also with education ay, alam ko meron, may mga pinapaaral din si MCOR. Now, here are the products of MCOR. So, siyempre kapagka business po dapat po meron yung produkto, 'di ba? Kung meron kang coffee shop, ang produkto mo is coffee. Kung meron kang kainan, catering business, ang produkto mo is foods, tama? So, siyempre business po 'to kaya meron po siyang produkto. And ang mga produkto po natin are all basic needs, unique, effective, high quality, reasonable, and talaga pong nagagamit and talagang effective. So, isa-isahin po natin, ha. So, first is our coffee, yung ating pong 24 green coffee which has Ashitaba, Ganoderma, and stevia. Maganda po 'to sa mga merong heartburns, merong mga stomach ulcers, high blood pressure, constipated, and it's an antioxidant, anti-inflammatory, immune boosting effects. Maganda rin po siya sa merong mga ano nga ba yun? Yung may problema sa liver, I forgot the word. Ayan, basta yan, maganda po siya. Wala po siyang caffeine. And ang maganda pa po sa kanya, hindi po siya nakaka-acid ng tiyan. Yun, merong mga chronic hepatitis. Yan, thank you Risa for reminding me. O kasi minadali ko tong PowerPoint ko. Sabi ko, 8 na pala. Kasi minadali ko, siningit ko lang 'to. So, ganyan po kaganda yung ating coffee at isa pa po, napakasarap po niya. Sobrang sarap, promise. Talagang kapagka wala kaming cafe sa bahay, parang nanginginig ako, eh. Hinahanap-hanap ko po talaga siya, hindi baling walang merienda basta meron pong cafe. And we also have choco. Yung choco naman po natin meron siyang ashitaba, chlorella extracts, and stevia. Mataas po yung chlorophyll content niya, maganda po siya para po sa mga taong stress, nagpapababa po siya ng cholesterol, and it reduce the symptoms of anemia. At sa mga bata po, pampatangkad, pampatalino.
So, 'di ba, ang ganda at masarap pa. Then we also have 24 alka white. Ito po yung ating L-glutathione with collagen, Camellia japonica, and sodium ascorbate. Japan patented po 'to. So, para po yan sa youthful glow, liver detoxifying effect, sugar blocker. So, kahit anong kinakain mong matamis, mga carbohydrates, binablock po niya, tinutulungan kayo. So, diabetic friendly po siya. And maganda rin po siya sa mga may melasmang kagaya ko. So, 4 years ago, grabe po yung melasma ko. Nagmapa po sa mukha ko talaga kasi nag-beach po kami at hindi ako nag-sunblock. Ayun na. Siyempre, ano na, hindi na tayo pabata. Pag nagkakaedad po tayo, lalabas po yung mga problema natin sa skin. So, bigla po ako nagkaroon ng melasma, nagmapa po sa mukha ko, nag-dark po talaga yung ganyan. And nagpa-check-up ako sa ano, online kasi during the pandemic time po kasi yun, eh. Nagpa-check-up ako online sa isang dermatologist. Ang ni-recommended niya ako is uminom daw ako ng alkaline. Uminom daw ako ng glutathione. Ang nirerekomenda niya sa'kin glutathione is napakamahal, 6,000 po per bottle. Sabi ko, "Teka, meron kaming glutathione, So, uminom ako ng 24 alka white, 3 capsules, 3 times a day. Ayan, nag-lighten po yung aking mukha. Hindi na po halos mahalata po yung aking melasma. So, maganda po 'to especially kung tayo po ay nagkakaedad na at ayaw po natin na dire-diretso po or bumilis po yung pagtanda. Pampabagal po siya ng pagtanda. Maliban pa po dun, yung liver po natin tinutulungan po niya. Nire-restore po yung ating liver. Alright. So, marami pa po siyang mga benefits po. Ito naman pong ating sabon, isa pa po sa ating mga pampaganda. Ito po yung ating soap. Meron siyang cucumber extracts, VCO, oregano, snail slime, and alga white. Para saan siya? Meron siyang natural botox effect. Kapag ginamit mo yung ating sabon, parang nababanat po yung mukha mo. All naturals, hindi mo kailangan magpa-injection, hindi mo kailangan pang gumastos ng sobrang laki, libo-libo. Sabon lang po sapat na, nakakapagpaputi ng balat, yan, nakakapag-brighten ng skin, yung melanin inhibition po, tinutulungan niya, pine-prevent niya, kinokontrol. For hydration, para po yung ating pong skin is supple and hindi po tuyot or dry, and meron siyang instant whitening effect. Ayan. Meron din po tayong 24-30 and 24-30 plus. Sabi nga, prevention is the best cure. So, si 24-30 po natin, compared to alcohol, siya po is non-alcoholic. Wala po siyang alcohol. Yan, zero alcohol po siya. Pwede po siya kahit sa sugat. Walang hapdi, mabilis po makapagpahilom. Yes, talo yung SB, talaga ng 24 cafe. Si 24-30 po natin, para ka naka-invincible gloves. Ayan, ito pong picture na to, representation po yan ng foot and mouth disease. Kasi nakita ko kanina, sa post ng kaibigan ko, yung anak niya merong foot and mouth disease. Sabi niya, foot and mouth disease is real. Kaya nga sabi ko, prevention is the best cure. Para makaiwas po sa foot and mouth disease, dapat po laging malinis ang kamay. 24-30 po yung sagot niyan. Bakit? Kasi pag in-spray niyo po yung mga bata or kahit ikaw, for 24 hours, nandyan po yan sa kamay natin. Hindi po siya mawawala. Di ba? Ang galing para ka naka-gloves. Kahit maghugas ka pa, up to 10 times, nandyan pa rin po siya. Hindi po siya walang toxic po. Hindi po nakaka-cancer. Yan. Sabi kasi nung kaibigan ko, paano yan, Mai? Pag kumain, di nandyan, baka mamatay ako. Hindi. Ano po siya, tinanong po namin sa scientist na gumawa nito na, gaano kadami yung kailangan ma-consume na 24-30 para malason ang isang tao. Ang sabi po niya, 1 gram. Pero hindi ka pa rin mamamatay sa pagkalason. Mamamatay ka sa pagkalunod, 'di ba? Gano'n siya as in kawaw. So, nasa technology po siya kung ano po yung ginagamit na technology ng mga NASA, panglinis po, pang-disinfect ng spacecrafts. Same technology po yung 24-30. 5 microbes po yung kaya niyang patayin. So, kung meron kayong mga babies, at kayo rin po, lagi kayo nasa labas, mag-spray po kayo, yung kotse niyo, sprayan ninyo, para yung, kung meron sumakay sa inyo, may sipon, may mga virus, patay po. Sa mga surfaces po kasi, sa mga gamit, sa doorknobs, sa laptop, sa cellphone, good for 30 days po siya. Nandyan lang po siya, hindi po siya mawawala. 'Di ba? Ang ganda, 'di ba? Then we have 24 Green Keto Life. Yan, hindi natapos yung ano ko dito. Nagmadali na ako. 24 Green Keto Life naman po para po sa mga gustong magbawas po ng timbang. Yung mga gusto po na maging healthy. Yan kasi pag malaki po yung ano natin, yung overweight tayo, malaki yung tiyan natin, ibig sabihin meron po yung inflammation. Opo, may inflammation po tayo sa stomach, sa liver, sa kidney. So,
ang nangyayari po 'pag meron tayong inflammation, nagkakaroon tayo ng chronic diseases. So, mamimili ka na lang diabetes, dialysis, cancer. Kaya kailangan po magbawas po tayo ng timbang. Sabi ko nga, mamili ka diet o dialysis. So, kayo na po yung bahalang pumili. Sabi nga po, kaya po tayo nagkakasakit dahil din po sa atin. Napapabayaan po natin yung sarili natin. So, Keto Life is one good product na pwede pong makatulong sa atin when it comes to pagda-diet. Kasi yung ating pong cravings, yung pag uminom ka nito, feeling mo busog ka na. Yung cravings mo nawawala. Tapos very healthy po siya. Especially lalo na kung may mga edad po yung umiinom kasi yung mga degenerative diseases po, yung mga sakit na gawa po ng pagtanda, sanhi po ng pagtanda, nababawasan or naiiwasan. Ayan, kaya mag-Keto Life Coffee ka na kung overweight ka. At kung meron ka na ring edad, mag-Keto Life Coffee ka kasi kailangan mo yan for inflammation. Alright? Then we have 24 Green Restore. Ito yung ating barley na wow na wow. Why? Bakit? Certified po siya na made from Switzerland. So gaano po ba kaganda kapag ang barley mo is galing ng Switzerland? Ibig sabihin, doon po kasi talaga doon po talaga yung mga plantation ng mga barley na talagang sobrang potent. Kasi maganda po yung klima, maganda yung lupa. So yung barley po natin, hindi lang po siya barley mali pa spelling ko burley. I-correct ko na lang yan mamaya kasi nagmamadali ako eh. So yung barley po natin, hindi lang po siya barley yung 24 granules. So meron din siyang wheatgrass, which is also considered as superfoods. Meron din siyang goji berry na anti-cancer at sweetened by stevia. At ang lasa po niya masarap. Hindi po siya lasang damo, promise. Kapag lasang damo po, isoli nyo sa akin. Papalitan ko pa po ng 10. Char. Promise, hindi po siya lasang damo. Lasa po siyang cucumber lemon, lasa siyang lemon, basta masarap po yung lasa niya. Ano yung kagandahan kapagka nagta-take ka ng 24 Grain Restore? Since siya po ay superfoods, nakakatulong po siya sa ating pong whole body, whole being kasi ang dami po niyang mga micronutrients, sobrang dami. Na nakakatulong po especially kung ikaw ay constipated, kung ikaw ay marami ka ng mga nararamdamang mga sakit-sakit sa katawan mo, at marami ka na ring mga, alam mo yon, yung pag hindi ka na halos makatulog, stress ka na, yan. Nakakatulong po yan kasi nakaka-detox po siya. Hindi po kasi tatalab or hindi po ma-absorb ng katawan natin lahat ng iniinom natin, kinakain natin na masusustansya, whether vitamins yan, supplements, pagkain, prutas, gulay, kapag yung ating pong tiyan, yung ating pong bituka is madumi. Yun po yung unang trabaho ni Green Restore. Linisin po or walisin po yung ating bituka. Kapag malinis na po yan, lahat po ng mga kakainin natin, ma-absorb na po ng maayos ng ating bituka. Then, we also have 24 Alkaline C. Ito po yung ating sodium ascorbate na napaka-powerful. Tama ba ako? New Zealand. Ay, sorry. Nga, mali. Tanggalin ko yan. Oh, thank you, Ives. Salamat. Oh, sorry po Kasi kamamadali ko, Switzerland nalagay ko. New Zealand pala, sorry. I stand corrected. Yan, thank you so much. Oo, nakakatanggal ng hangover ang 24 Green Restore. Tapos, nakakapagbawas po siya ng timbang. Kung mataba ka din, kung overweight ka, inumin mo siya ng 1 hour before meal para po lahat ng kakainin mo mabilis pong ma-digest. Nakakapagbawas po siyang timbang, hindi ka tataba pag uminom ka ng 24 Green Restore. Kung gusto mo naman tumaba, inumin mo siya during or after meal. Isasabay mo. Tataba ka. Kaya kailangan tandaan mo mabuti kailan mo siya inumin. Then yung 24 alkaline C naman po natin, ito po very powerful kasi hindi lang po siya basta vitamins. Hindi nga po siya vitamins hindi po siya considered as food supplement. Siya po ay pharma grade. Gamot po siya. Maaari po siyang gamitin panggamot. Kasi wala po siya yung nakatatak na no approved therapeutic effect. Meron siyang therapeutic claims and then reasonable po yung price niya. And ang dami-dami po niya mga sakit na napagaling. So, bigyan ko po kayo ng mga example isa pa pala. Si 24 alkaline C po, pwede po siya kahit anong edad. Mula baby, bata, buntis, wala po siyang contraindications. And ano pa ba yung maganda kay 24 alkaline C? Meron siyang therapeutic effect and hindi po siya mahal. So ito po yung isang testimony po natin from Bantayan, Cebu. From Bantayan Island, Cebu yan. Meron siyang goiter. Bigla na lang pong lumaki yung ano niya, yung goiter, yung leg and subject for operation na po yan. Ito po yung anak niya.
Okay, sinanay mo na dating may bukol, nawala yung bukol dahil sa Alkaline C tsaka Restore, tsaka Alka White. Tapos nung pagpunta niya ng Cebu, anong tsura ng nanay niya? Opo. Tingnan kasi yan. Mas wrinkles po. Akala mo 40 years old na. Parang hindi pa sinagusto. Okay, sinanay mo, shh, Maingay namin, ano? So, nakita niyo ba yung before niya? Ito yung before. Ayan. Ito yung before niya. Ito na siya ngayon. Tingnan niyo si nanay, nawala na yung malaking bukol niya sa leeg at gumanda siya. Bumata. Mas bata na siya sa anak niya ngayon, di ba? Ayan. Pa-heart react naman dyan. So, hindi lang po ito yung mga testimonies ng 24 Alkaline. As in, sobrang dami. Gumaling po sa cancer, sa mga bukol, at kung ano-ano pa po. So, ano ba yung mga mararanasan mo kapag uminom ka ng 24 Alkaline C? Maganda yung tulog mo, tapos medyo ganado ka kumain, maganda yung mood mo, energetic ka, ano pa ba? Ayun, pagising mo, feeling fresh ka pa rin. Feeling fresh, parang yung mga pores mo, di mo makita. So, ang ganda na effect po ng ating 24 Alkaline C. Now, with our MCOR community, ito po yung magiging benefits po ninyo. Merong mga training, series of trainings po na ang halaga po niyan, kung isa-isa mo nga atenan, ito po yung value, 397,500 pesos. The good news, ito po, makukuha po ninyo ng libre. Wala kayong babayarang kahit piso dito sa mga trainings po na to. Lahat po yan. Kasama po yan sa ating MCOR community. And meron pa pong kasamang products, di ko lang makita yan, na worth 19,885 pesos. Meron pa po yung collaterals, t-shirts, streamers, and flyers plus. Meron pa po yung discount vouchers worth 15,000 pesos kasama. Kapag kayo po ay nag-decide na maging part ng MCOR community. 'Di ba? Ang ganda po kasi ng products, right? So yung ating pong package, meron po yung lahat ng mga products natin magkakasama. So, nilagay po lahat para lahat po ma-experience natin, magamit natin. Kasi once na gamit mo, nakita mo na yung effect niya maganda, 'di ba? Ichichismis mo. Yun nga ginawan ka ng hindi maganda ng kapitbahay mo, chinichismis mo na eh. Eh di lalo na pag ginawan ka ng maganda, chichismis mo, 'di ba? Halimbawa, meron kang sakit, sipunin ka kagaya ko ubuhin. Every month sinisipon ka, inuubo. Tapos hindi ka na sinisipon, malamang kukuwento mo. O halimbawa, kagaya nun, merong goiter. Tapos uminom ng 24 Alkaline C, tsaka ng Restore, tsaka ng Alka White, gumaling. Ikukuwento ba hindi? Kagaya ng nangyari sa nanay ni Janet, nung nawala yung bukol ng nanay niya, sa baryo sila. Sa baryo pa naman, pag umutot ka, lahat alam na. Uy, umutot si Maring ano. Grabe yung chismis doon. So, nalaman na wala yung bukol niya. So, lahat doon naging interesado. Uy, anong nangyari? Bakit nawala yung bukol mo? Alam nila walang pampa-opera. So, lahat po sila ngayon doon, baliw na baliw sa mga products po natin. Bakit? Kasi ang dami pa po doon na mga sumunod na gumaling. Meron pong may bukol po sa breast, nawala po yung bukol, at marami pa pong iba. 'Di ba? So, pag maganda yung products, maganda po siyang i-market. Meron kang magandang business. Plus, meron ka pang 7 ways to earn. Pag nagtayo ka ng coffee shop, ang ways to earn mo lang doon, isa lang, magbenta lang. While dito po sa ating community, meron kang 7 plus ways to earn. Maraming paraan para kumita ka. Na habang nagbebenta ka, habang gumagamit ka ng product, lahat to pwede mong pakinabangan. Yan, una, direct selling. So, summarize ko lang. Pangalawa is pagbebenta ng package, may income po dyan. Yan, pangatlo, turbo product bonus kapag nakapagbenta ka ng 2 package. Yan, makaka-receive ka ng libreng products worth 8,500 to 10,000 pesos. And then, cycle bonus, mula dyan sa 2 nabenta mong products, meron ka pang 3,000 pesos. So, ganyan po kasimple, parang connect-connect po siya. Hindi mo kailangan na, ay, ito yung gagawin ko para kumita akong direct referral. Ay, ganito yung gagawin ko para kumita ako ng cycle bonus. Hindi po. Connect-connect po siya. Kumbaga, meron ka lang ginawa, lahat po yun dadaanan po, kikita ka. Ayan o. Sabi nga ni Risa, Bartolin cyst, bukol sa suso, tsaka sa braso. And then repeat purchase bonus, every time na bumibili ka ng products, meron po yung tinatawag na rebates. Yun po yung repeat purchase bonus. So, pag dumami po yung mga natulungan mo, gumaling ang sakit, natulungan mo sila na mapaayos po yung buhay nila, magkaroon sila ng business, syempre, nagre-repeat purchase po yan. Ikaw rin po, natutulungan mo yung sarili mo kasi umaakyat po yung tinatawag natin na rebates. Ayun, may tubig pala ako. Inom lang akong tubig, guys.
Yan, hi guys, dito pa ako. Ayan, eto naman po, from all walks, matatapos na po ako. Bilis na. From all walks of life, pwede po dito, sabi ko nga no judgment. Ano ka man, sino ka man, yan. Mahal kita, maging charis. Ayan. All walks of life, pwede po dito sa MCOR. Meron tayong nurse, fast food crew, teacher, OFW manager, factory worker, employee, and seller. So, ito po yung lang mga kumita po with our MCOR community. Hi, I'm Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. At ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. Oo, hindi na 860,000. Naka 1 million na po si Teacher Glenda. Yay! Palakpakan po natin si Teacher Glenda. Teacher po siya by profession. Sobrang busy. Kung kayo po ay isa ring guro at meron kayong kakilalang guro, alam niyo po kung gaano ka-busy ang isang teacher. Pero ginagawa niya po ng paraan na bigyan po ng oras si MCOR kahit 1 hour to 2 hours a day. And doing it part-time, kumita po siya ng 1 million pesos na. 'Di ba? Pwede pala yun. Hindi mo pwedeng idahilan na, "Ay wala akong time." Hindi po totoo 'yan. Ang wala pong time yung mga nandun na sa ano, sa may, ano ba yun, bed of sickness. Hindi ko alam ang tawag dun. Yung mga nandun na po sa may puntod, sila po yung mga wala ng oras. Pero ikaw habang buhay ka pa, may oras ka pa. Kaya wag mo sasabihin na wala akong oras. Baka mamaya mawalan ka nga ng oras, 'di ba? Eto naman si Ate Labs, isang online seller. Ako si Marites Barker from Noveleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko pang mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigo ni MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500k sa dashboard. Imagine ang mahiyain si Mama Labs kumita ng 500k aside sa aking mga earnings sa direct sell. At isa pa sa natutunan ko dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. Kaya niya pala. Kumita siya ng 500,000 pesos dito sa MCOR. Sobrang mahiyain, sobrang introvert. Pero dahil sa community na supportive, unti-unting tinulungan siyang palakasin ang loob niya, magkaroon siya ng kumpiyansa. How? Paano ka magkakaroon ng lakas ng loob? Paano ka magkakaroon ng kumpiyansa mula sa pagiging mahiyain? Kasi kagaya ni Mama Labs, ako rin po, mahiyain. Hindi na lang po halata ngayon. So bakit kami nawala ng hiya? Bakit nawala ng hiya? Hindi po nawala ng hiya. Bakit po nagkaroon ng kumpiyansa? Kasi po, alam po namin yung ginagawa namin. Ang isang bagay po, kapag alam mo, nagkakaroon ka ng confidence, tama po? So, kaya ka lang nagiging mahiyain kasi hindi mo pa alam yung ginagawa mo. So, dito po tuturuan po namin kayo step by step para po magkaroon kayo ng growth na tinatawag at ma-develop po ang inyong self-confidence. Alright. I'm Mr. Makinyana from General Reyes, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa dahil sa M4. Nakabili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. Fast food crew, dating Jollibee fast food crew. Kumita na ng 2 million plus 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 dito sa MCOR. Hindi pala, kung hanggang ngayon, Jollibee fast food crew pa rin siya. So, parang ang labo na magkaroon siya ng kotse tsaka ng 2 million pesos, di ba? Pero with MCOR, very possible. Kaya ano ka man, ano man yung narating mo, ano man itsura mo, huwag kang mag-alala. May pag-asa. Meron kang dalawang options. Unang option, remain where you are. Kung ano yung sitwasyon mo ngayon, gusto mo diyan ka lang, okay lang. Choice mo yan. Desisyon mo yan. Walang kukontra. Okay? Kung yan yung gusto mo rin ng simpleng buhay, kagaya ng dating nasa isip ko na gusto ko simpleng buhay lang, tahimik, kasama yung lablab ko. Ay, buti na lang. Wala na ako dun. Okay lang yan kung yan yung gusto mo. Nire-respeto ko yung desisyon mo. Or, pwede mong simulan na baguhin yung course ng buhay mo. Sabi nga 'di ba, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na 'yan. Huwag mo nang ipamana sa mga anak mo.
Maawa ka sa anak mo. Kung buhay pa yung magulang mo, gumawa ka lang ngayon ng diskarte, ng paraan, para naman mabigyan mo din sila ng ginhawa bago sila mawala sa mundong ibabaw. Kung kayong papipiliin, saan kayo, sa A or sa B? A, remain where you are, or B, begin creating the future you deserve. So ano kayo dyan, A or B? Saan ka dyan? Ayan, B daw sila. Alright. Now, let us begin with Q&A. Pwede kayo magtanong at this point? And any question? Maybe question niyo, magkano ba ang maging part ng MCOR community? Ayan, yung mga guess. Can you make a wild guess kung tingin niyo magkano? Ulitin natin ha. Uy, pakita na. Ba yan na preempt? Okay, hindi ko na kayo pagbibigyan ng nakita na eh. Okay, para maging part po ng MCOR community, you only have to register. Yan, kailangan nyo lang pong bumili ng package na 19,999 pesos. So, sa iba po, pwede pong isipin na mahal, pero ano ba yung kapalit? 'Di ba? Lagi nating isipin na ang isang bagay po mahal or mura, depende po sa kapalit. Kung iPhone po yan, 19,999, mahal po or mura? Oh, may iPhone ako dito, iPhone 15, bibilin mo? 20,000? Yes or no? O yung iPhone 15 ko, hindi ko nagagamit. Bago pa yun. Bibilin mo o hindi? O diba? Ganyan ang tao eh. Kapag kaluho, bibilin ka agad. Pero pag para sa pagbabago ng buhay niya, hindi. Nag-iisip pa yan. Very ano eh. Very, very human. Masyadong ano, masyadong tao. 'Di ba? Kung 20,000 lang na iPhone, bibilhin. Pero pag sinabing negosyo, ay, ang mahal. Di ko alam kung anong utak meron ng mga ano, tao talaga eh. Kung sabihin ko sa'yo na yung 19,999 na yan, ang kapalit is kotse, magbabayad ka hindi? Bibilin mo o hindi? Mabibili pag gusto. Pero pag pangkalusugan ayaw, bibilin po. Kasi ito lang naman yung halaga ng kotse ni Risa. Ito lang yung halaga ng Lexus ko. Ito lang yung halaga ng bahay namin. 19,999. Ito yung naging susi para magbago yung buhay ko. Kung ito yung susi para magbago yung buhay mo, bakit hindi mo gagawin? Bakit hindi mo gagawa ng paraan? Kasi remember, hangga't wala kang ginagawang bago, walang magbabago sa buhay mo. Paulit-ulit yung problema mo, mga utang mo, dagdag ng dagdag. Eh, paano yan? Dami na nga akong utang, tapos dadagdag pa yan. Kung dadagdag man to sa utang mo, yung 19,999, ito po yung magiging solusyon. Kasi pag nangutang ka, para pambayad ng utang, hindi po yung solusyon. Pero pag nangutang ka, para maging solusyon sa utang mo, makapag-start ka ng negosyo, makapagsimula ka, para kumita ka, ito po yun, solusyon po yan, hindi po yan problema. Nag-start din po kasi ako, di ba? Sabi ko kanina, marami akong utang. Nung marami akong utang, alam ko ang solusyon na pwede ko lang pasukin is pag negosyo. Kasi kung magiging empleyado ako, imposibleng mabayaran ko yung utang ko. So, ginawan ko lang din po ng paraan. As in, zero po ko. Ah, sobra pa sa rock bottom. Halos araw-araw lumuluha ako, umiiyak ako, natatakot ako kung anong pwede mangyari sa buhay ko dahil sa laki ng utang ko. Pero naghanap po ako ng oportunidad para po baguhin ko yung buhay ko. Nagdasal ako kay Lord. Tapos yung pinakita, ginawan ko po ng paraan. Nagsangla ako, nangutang po ako. At ano yung nangyari? Pinagsisihan ko ba? Hindi. Pinagsikapan ko. Nung pinagsikapan ko, unti-unti po, umangat po yung buhay ko hanggang ngayon, hanggang umabot na po ako sa ganitong point na grabe, hindi ko alam kung ano na nangyari, bakit, parang hindi ko naman to deserve, pero bakit binigay ni Lord? Nakapagbigay pa ako ng bahay sa empleyado ko, na pwede rin po mangyari po, sa kahit kanino po na nandito. Huwag kang matakot na mag-restart. Kung nagkamali ka, nadapa ka, nawala ka sa ano, nawala ka sa nadiskaril ka, okay lang yan. Lahat po dumarating sa part na yan. Nagkakaroon po tayo ng parang ano, ng parang graph sa buhay. Hindi po lagi nasa ups. Darating ka talaga sa down. At doon sa down na yon, sa pagka-down mo na yon, doon ka magkakaroon ng realization na ay,
eto pala yung mga ginawa kong mali, eto pala yung mga dapat hindi ko ginawa. At dun ka matututo. So doon po sa ating 19,999, magkakaroon ka ng products worth 19,885 plus libreng trainings worth 300,000 pesos. Sa trainings pa lang po, sobrang panalo na. Kasi yung mga trainings po na yan, talagang inatenan din po namin yan. May mga trainings pa po ako inatenan na ang halaga po is 300,000. May trainings pa ako inatenan ang halaga po 99,000 pesos. May mga trainings po tig 35,000. Pinanghihinayangan ko ba yung mga trainings na yun? Hindi, kasi doon po ako natuto. Yang mga trainings pong binibigay po namin sa inyo, diyan po kayo matututo, diyan kayo gagaling. At pag kayo po ay gumaling, diyan po kayo yayaman. Yun po yung nakayaman, ito po, yung utak. Plus, kung magde-decide ka right away na, o sige, gusto kong i-try, kasi wala namang mawawala eh. Matagal na akong wala, matagal nang bagsak ang buhay ko. Sige, try ko. Total, sabi mo supportive kayo eh. Titignan ko kung talagang supportive ka, titignan ko kung talagang ano ba yung pwedeng ibalik sa akin yung community ninyo, kung totoo ba. Kasi kung hindi po totoo na supportive kami, pwede niyo po kaming balikan. Pwede niyo po kaming i-post sa Facebook na napakawalang yan ng tao na 'to. Ang sabi tutulungan ako, tuturuan ako, pero hindi naman ginawa. I dare you. Pwede niyo po kaming balikan. Anytime po, pwede niyo kaming i-post. Ayan, 'pag nag-decide ka right away, ayan, bibigyan ko po kayo ng libreng copy po ng ating 30 days MLM Success Blueprint na ilalabas na po soon. Yan, baka kayo po yung unang-unang magkaroon po ng copy. And meron pa pong libreng QRMA training worth 30,000 pesos po ito. So, libre nyo po ulit makukuha. Ano ba tong 30 days MLM Success Blueprint? Ito po yung kapag ka bago ka pa lang or meron kang bagong magiging mga part ng business mo, ito po yung ibibigay nating book para po meron silang gagawin from day 1 up to day 30 para po kumita sila within that span of 30 days. Para makasiguro po na kumita po kayo. Na alam niyo po kung saan po yung pupuntahan ninyo, parang mapa po yan. Mapa po yan papunta po dun sa success. Para hindi na po kayo mag-iisip, anong gagawin ko bukas? Anong gagawin ko next? Nandito na po siya lahat. Ayan, libre po. Yan, gusto ko pong tapusin yung aking presentation with a short story. Titignan ko yung oras 1 hour. Alright. Ayan, okay lang po ba tapusin ko yung aking presentation with a short story? Ito po yung aking favorite story. Yan, si Pedro po. Si Pedro nagkaroon po ng bagyo sa kanilang lugar. Yung bagyo po sobrang lakas. Sa sobrang lakas po, talagang tumaas po yung baha. Tapos dumaan po si Kapitan, nakabangka. Si Pedro nakita nandun. Sabi kay Pedro, Pedro, halika na. Likas na. Sobrang taas na ng baha. Sobrang delikado na. Sabi ni Pedro, ay Kap, okay lang po ako. Huwag kayong mag-alala. Naniniwala po ako na ililigtas po ako ni Lord. Yung iba na lang po iligtas niyo. Salamat po. Umalis si Kapitan. Ang bagyo nagdire-diretso. Sobrang taas na ng baha, umabot na ng bubungan. Si Pedro nandun na sa bubungan ng bahay niya. Tapos good thing, merong dumaan na helicopter. Sa helicopter, nakita si Pedro, bumababa ngayon yung rescuer gamit yung hagdan na lubid. Tapos sabi kay Pedro, halika na po Manong. Sobrang taas na po ng tubig. Ililikas ko na kayo. Ang sabi ni Pedro, okay lang ako iho, huwag kang mag-alala. Kasi naniniwala ako na ililigtas ako ni Lord. Kakamot-kamot yung ulo ng rescuer. Umalis. Ayaw sumama eh. Hindi iniwan niya. Ano nangyari kay Pedro? Namatay. Nalunod. Gininaw, nilamig. Pagdating sa langit, yun, ng good news lang, napunta siya sa langit. Siyempre, di ba? Grabe yung faith eh. Di napunta sa langit. Pagdating niya ng langit, sinalubong siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, anak, pasok. Sabi ni Pedro, may halong pagtatampo. Sabi niya, Lord, bakit ganun? Grabe naman yung faith ko sa'yo. Bakit hindi mo ako niligtas, Lord? Sabi ni Lord sa kanya, Pedro, anak, ipinadala ko yung bangka. Hindi ka sumakay. Ipinadala ko yung helicopter. Hindi ka pa rin sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa rin. Ano yung moral of the story? Ang moral of the story is that araw-araw, maaring isa sa nakikinig ngayon dito, lagi ka nagdadasal ng new beginnings, new chances, new opportunities. Lord, bigyan mo ako ng panibagong chance, panibagong opportunity, panibagong pagkakataon na baguhin ko, ayusin ko yung buhay ko, na makaalis ako sa problema na to, na
Mabago ko, maayos ko yung mga pagkakamali ko, Lord. Bigyan mo ako ng another chance, please, Lord. 'Di ba? Yan yung usualing dasal mo eh. Sino po yung nagdadasal dito ng ganon? Every time meron kang problema. Type 7. Kung isa ka sa ganon ng dasal, Lord, bigyan mo ako ng another chance, Lord. This time, gagalingan ko, pagbubutihin ko. This time, mananalo ako. Type 7. 'Di ba? Dinadasal natin yan lagi. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, hindi po aksidente na nandito ka ngayon, na-invite ka, nakinig ka lang. Maaaring eto po, yung presentation na 'to, ito po yung bangka na pinapadala po ni Lord. Maaaring ito po yung magiging sagot sa dasal ninyo. Ang final na question ko na lang po sa inyo ngayon, sasakay ka ba? Yan, with that, tapos na po ako. And puwede po ba tayong mag-picture taking?